Hello mga kariyan, madalang po akong makapag-upload ngayon dahil hindi lang po pagre-repair ang ating ginagawa, may ibang mga gawain po tayong pinagkakaabalahan. Kaya ngayong gabi ay may gagawin po ako na isang water heater at saka isang flat iron or plancha. Isa lang po ang may-ari nito, ito daw ay mga walang power. Katulad nito, ito po ay initan ng tubig, bagong bili daw po ito. Hindi pa halos nagagamit, wala na agad power. Ayan, mapapansin natin na ito po ay talagang bago pa. Nakakapagtaka bakit ito ay sira agad. Ganun din po itong plancha. Ito-troubleshoot natin ito ngayon. Titingnan natin kung ano ang mga sira nito. At bago po natin ipagpatuloy ang video ito, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe niyo po kung bago pa lang kayo sa aking munting channel na ito, dahil ito po ang aking munting channel. The real life Big S Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay, yun po ang aking munting channel. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood. Unahin po muna natin i-troubleshoot itong water heater. Itabi yung plancha. Subukan natin i-tester yung water heater kung may resistance. Ganito lang po yan. Gamit po yung ohmmeter, gaya ng ating mga prosesong ginagawa. I-times 10 lang po natin yung ohmmeter. Itapat ito sa times 10. Pagdikitin lang po yung dalawang test probe. Ayun, pumalo. Nasa kondisyon po yung ating tester, bitawan. Tapos idikit lang po yung test probe sa line 1, line 2 ng water heater para i-check ang resistance. Tapos subukan po natin na ito na switch on. Meron po siya na resistance, hindi shorted, hindi open. Normal po yung resistance na yan. Bakit sabi ng may-ari ay walang power? Pagka ganyan, may power po dapat ang water heater. Bitawan natin ito. I-off natin. Bakit ang sabi ng may-ari ay walang power samantalang may resistance? Doon pa lang malalaman natin base sa tester na ito ay magkakaroon ng power. Subukan nating isaksak kasi hindi naman shorted. Pwede po nating isaksak yan sa 220 volts sa outlet. Isaksak natin, testingin natin kung may power o wala. Yun po yung indicator. Pag umilaw, may power po yan. Pag hindi umilaw, wala ngang power. Pindutin lang po natin yung switch. O nagka-power mga kareal. Ibig sabihin good po ito. Wala po itong sira. Okay, walang sira po yan. Patayin natin. Okay, namatay. Bunutin natin. Tingnan natin yung loob ng water heater. Pakiramdaman natin. Okay, mainit po mga kareal. Ayan, masakit, mainit. Ibig sabihin may power po ito. Wala po itong sira. Posible na yung outlet nila ang may problema, hindi ang water heater. Ibabalik lang po natin ito sa may-ari at sasabihin natin na walang sira. At proceed po tayo dito sa plancha. Ito naman po yung plancha. The same procedure po yung gagawin natin. Gamitan po natin ng tester. Hindi po natin binago yung setting ng ating ohmmeter. Idikit lang din po yung dalawang test probe sa line 1, line 2 ng AC plug ng flat iron. Tapos ito po yung control thermostat niya. Pihitin lang po natin kung magkakaroon ng resistance. Ayan, wala pong resistance, hindi po nabago yung meter pointer, walang deflection. Ibig sabihin po niyan, open po yung circuit sa loob ng plancha. I-off natin. Yan, walang nababago. Kahit pihitin natin pabalik-balik, walang reaction yung meter pointer. Open windings po ito sa loob. Pagka ganyan, kahit isaksak po natin ito, wala pong power na mangyayari dito. Confirm na wala nga po itong power. Kahit subukan natin isaksak ito dahil ito naman po ay open, hindi short circuit. Ito po yung indicator niya. Subukan natin isaksak. Tapos i-on natin. Pihitin natin clockwise. Hindi po nag-power on. Wala pong indicator light. Confirm na wala nga itong power. Bunutin lang po para safe. I-off natin. Pagka ganyan, ang suspect po natin dyan, posible po na thermal fuse yan. Nasaan ang thermal fuse? Nasa loob po ng plancha. Bubuksan po natin muna ito para makita natin thermal fuse at ma-confirm natin kung sira nga siya or cut off sa loob. Yan, tanggalin lang po yung screw dito. Ito.
Sa ganitong error ng plancha, walang power, iba't iba po ang dahilan nito. Kaya kung gusto niyo pong panood yung ibang mga video na ginawa ko tungkol sa plancha, wala din pong power, mapapanood niyo po yun. I-click niyo lang po yung link sa description box sa baba para mapanood niyo yung ibang mga posibleng sira kung walang power ang inyong plancha. Okay? Sungkitin lang po yan dahil ito lang po ay may mga lock. Yan, tanggal na. Yan ang laman sa loob. Ito yung indicator light. Diretso sa loob yung connection. Ito yung AC cord. Diretso dito. Yan yung connector nya. Duktungan. Papasok sa loob. Nasa loob po ang connection lahat. Babaklasin po natin itong plancha na ito. May mga lock lang po yan dyan. Sungkitin lang po yan. Tapos tuklapin. Hubarin lang ng ganyan. Tanggalin din ito para pagka biniyak natin to madaling matanggal. Tanggalin yung isang screw, iiwas lang ng ganyan yan para ito ay matanggal, hindi makasagabal mamaya. Tanggalin yung dalawang screw na yan para matanggal natin itong kulay blue na cover. Ayan, meron pa po yan doon na dalawa. Tanggalin din po yan. Iba-iba po ang modelo ng mga plancha, kaya sa pagbaklas ay iba-iba din po ang sistema. Tanggalin lang yan. Tulad yan, iiwas lang ng ganyan para bumuka. Mapapansin ninyo, yung connection nasa loob pa rin ng plancha. Bibiyakin pa rin natin itong puti na ito para makita natin yung thermal fuse at nasa loob pa nito. Tanggalin lang po yung screw na ito para mabiyak natin. Tandaan lang po yung pagbaklas para pag binalik hindi po tayo maligaw. Ganyan. Yan, ganyan po ang loob ng plancha. Dito, ang suspect natin ay thermal fuse dahil ito ay no power. Kitang-kita na po agad natin yan. Baybayin nyo lang po yung linya ng plug at isa dyan ay diretso sa thermal fuse. Ito po yung line cord. Papasok dyan. Yung line cord ay ito. Nakakabit sa red at saka sa kulay blue. Ito yung kulay blue. Dumiretso sa thermostat. Yan, diretso sa thermostat. Huwag niyo pong pansinin yun. Hanapin niyo po yung kabila, yung kulay red. Ito po yung kulay red. Diretso po yan sa thermal fuse. Ito po yung thermal fuse. Yung may balot na spaghetti tube na yan, tanggalin lang po natin yan. Pero bago tanggalin, i-sure natin na cut off siya. Ilagay sa buzzer yung tester. Ayan o. Yung may logo na yan. Buzzer. Testingin natin kung magbabuzzer. Okay, nagbuzzer po. Ganyan lang po ang pag-check kung cut off ang thermal fuse. Kunin natin yung kabilaan dulo niyan. Dahil ang dugtungan ay nasa loob, ang gawin natin, i-connect lang po yung isang test probe dito sa line 1, line 2 ng plug. Tapos, testerin natin yung kabilang dulo ng thermal fuse. Pagka yan po hindi nagbuzzer, open po yung thermal fuse. Sundutin natin dito. Wala pong buzzer, cut off po talaga yung thermal fuse, kaya wala siyang power. Ang gagawin natin po dyan ay papalitan lang po natin yung thermal fuse na yan dahil yan ay cut off na. Tanggalin lang po natin yung screw na yan para makuha natin itong sirang thermal fuse. Huwag nating diretsuhin tanggalin dahil baka mawala. Pakawangin lang ng ganyan para matanggal lang ito. Ito hindi na natin tinanggal para hindi na tayo mahirapan magbalik. Tabi muna ito. Yung kabilang terminal, dito nakakonek, tanggalin lang po itong tornilyo. Tandaan lang ito kung saan tinanggal at doon din natin ibabalik. Yan. Diretso po yan dito sa kabilang terminal ng heater. Ito po. Yan o, huwag niyong puputulin yan para hindi kayo magkamali mamaya. So yan yung thermal fuse. Subukan nating hubarin yung cover niya na spaghetti tube. Ayan mga kariyal yung thermal fuse. Tandaan, dyan lang po tayo magpuputol sa dalawang linya na yan at tatanggalin natin ito, papalitan natin ng bago. Putulin natin dito. Yan. Ito po yung galing sa AC plug. Tapos itong kabila, diretso sa
isang terminal ng heater, ayun. Kaya huwag tatanggalin ito dahil yan ang ibabalik doon. Okay, putulin na. So ito po yung thermal fuse. Kahit ulitin natin, wala pong connection yan, walang buzzer. Dapat po yan ay magbabuzzer. Cut off po yan. Ang value po ng fuse na tinanggal natin ay 10 amperes, 250 volts. Kaya ang ipapalit din po natin ay 10 amperes, 250 volts. So ito po yung bago, ito yung luma. Itabi yung luma, papakita sa may-ari yan. Kung saan yung pinagputulan ng luma, doon po natin ipapalit yung bago. Medyo malaki yung ating pinalit, pero parehas lang yung kanilang amperes, parehas 10 amperes. Ang gagawin lang po natin dyan ay ilalagyan po natin ito ng spaghetti tube. Kailangan ay gumit na yung thermal fuse dito sa spaghetti tube. Kaya ganyan ang pwesto niya. Isukat natin ng ganyan tapos putulin natin hanggang dito. Yan. Tapos ito, yan ang ilalagay dito. Para mamaya hihilahin na lang natin yan. Pag naihinang na natin yung duktungan. Ito, ipupulupot lang po natin ito dito. Iduktong lang natin ng ganyan. Kailangan ay matibay siya. Yan. Ganon din sa kabila. Yung iba hindi na ito hinihinang. Basta matigas yung pagkakaduktong. Okay na po yun. Pero sa akin, para madoble ang safety, hinihinangan ko pa rin. Ayan, mahigpit na yan. Hihinangan ko lang po ito para madoble ang tibay. Hinangin lang po yung dalawang duktungan. Ang purpose po nito ay para hindi mag-spark kung sakaling lumuwag. Okay, ayan, dikit na po yan. Ganon din sa kabila. Kailangan ay medyo mabilis po yung paghinang natin ito para hindi mag-cut off po yung thermal fuse sa sobrang init ng panghinang. Okay, ayan, dikit na. Kung sakaling may mga tumagas doon sa pingga, tanggalin lang po yan para hindi magdikit at maiwasan ang short circuit. Ito pa, tanggalin din yan. Ngayon, para sure tayo na hindi nasira yung thermal fuse sa paghinang natin, testerin po natin yan. Dapat po ay mag-buzzer yung ating tester para ibig sabihin ay buo yung thermal fuse. Pag hindi nag-buzzer, nasira ulit yung thermal fuse na pinalit natin. Okay, testerin po natin. Okay, narinig nyo? Connected po yan. Buo po ang thermal fuse. Gagawin natin, hilahin lang po natin itong spaghetti tube para pumasok itong thermal fuse sa loob ng spaghetti tube para ma-insulate at hindi mag-short circuit. Ayan, nakagitna na po yung thermal fuse dito. Ang gagawin po natin dyan ay ibabalik lang po natin yung tinanggal natin na connection kanina. Ito, ibabalik doon sa terminal ng heater. Okay, higpit na. Ayan, tapos ito, ibabalik lang po natin dito kung saan siya tinanggal kanina. Iipit ulit. Okay, ayan, nakaipit na. Ibabalik lang po natin ito sa dating pwesto. Ibalik natin yung tornilyo dito. Okay. Ito po yung kulay blue na takip na tinanggal natin kanina. Ito yung light indicator. Ibalik lang natin doon sa dati niyang pwesto. Okay. Isaklob lang po ito para bumalik sa dati niyang pwesto. Dahil hindi naman natin ginalaw yung thermostat, ibalik natin muna yung screw doon sa unahan na yan, yung dalawa, para hindi na siya mabago. Tapos ibalik na rin po natin yung dalawa dito.
At bago natin takipan, ibalik natin sa times 10 yung ating ohmmeter. Pagdikitin yung dalawang test probe. Okay, i-calibrate 0. Nakatapat na po sa 0 yan. Idikit lang po yung test probe sa AC plug line 1, line 2. Ganito. Naka-off yung position ng ating meter pointer. I-on natin. Ihitin lang po natin yung thermostat natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng reading. Ito. Okay, nagkaroon ng reading. Normal po yan. Patayin natin. Counterclockwise. Okay, sagad. Nag-off yung ating plancha. Normal na po yung resistance reading. Pwede na po nating testingin ito. Pero bago testingin, ipit na po natin yung mga cover niya para safe tayo. Ito, itakip na rin yung nasa likod. Okay, subukan po natin ito na isaksak sa outlet. Tingnan natin kung gagana na siya. Isaksak na po natin ito. So, ayun po yung indicator. Pag nag-ilaw po yan, ibig sabihin, good na po yung plancha. Pihitin po natin clockwise. Ito. Ayan, makita nyo mga kariyal, umilaw na siya. Good na po yung plancha. Okay. Yun, namamatay siya kasi mahina lang yung pihit natin. Pihitin natin ng medyo mahaba-habang pihit para umilaw ulit. Ayan o. Pag na-reach na niya yung setting ng thermostat, nag-automatic shut off po yan. Yan, ganyan. Ibig sabihin mainit na po yan. Patayin po natin at sobrang init. Okay, nausok kasi may langis sa ilalim. Good na po yung plancha. Ganun lang po mga kariyal ang pag-repair ng plancha. Kung gusto nyo makita kung paano ang ibang paraan ng pag-repair ng no power ng plancha, click nyo po yung description box sa baba at nandun po yung link para mapanood nyo po yung ibang video ko tungkol sa pag-repair ng plancha. Ganun din po sa pag-repair ng walang power na water heater. Okay, maraming salamat po muli. Dick is Real Vlog po. Muling nagpapasalamat at God bless po sa inyong lahat.